Joy, para kumasalan tayo. Wait lang po may pinaproblema kasi ako eh. Upo na kayo. Sige. Ano ba yung pinaproblema mo? Sabihin mo naman ba, matulong ako. Kasi po ito eh. Itong bumalik na to. Napulot po siya after that namin. Hindi ko po kasi alam kung ano gagawin ko. Baka po kasi ipagpatintahan ako na ako yung pupuntahan. Pero at the same time po, syempre, gusto ko siya ibalik. Kasi gusto ko po ikapit yung mga natutulad po sa pag-aaral natin. Yun, so, maganda pala yung ginagawa mo days at kinakapit mo yung mga natulungan natin. Siyempre, pag pinagmunod ang gawin, mo dyan is, yung ibalik. Para pa mas matulungan tayo, basahin natin yung nakaulat sa Efeso 4:5. Sabi po dito, dahil dito, kayong inalis ninyo ang kabulaanan, magsalita ang bawat ito sa inyo na pagtutuhanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay magkakamap na nauubos sa inyong isa. Ayan, kung makikita mo dyan, Grace, nagkakakit siya na tayo ba kami magsalita ng may katotohanan. Kasi tayo bilang mga likod, bilang mga Kristyano na nagulito sa Diyos ng Jehovah, nagtutulad sa Jesus, dapat tayo magtapat sa lahat ng bagay. Kasi Grace, tanong ko sa iyo, sa tingin mo, kapag hindi tayo magawin ng tapat sa mga bagay-bagay, sino kaya hindi tutularan natin? Si Satanas po, yung amat po sa lumalingan, kaya po nakag-aral natin yung lahat. Tama, basta yung proseso mo, karagdagan pa, hindi dapat ipagkaso sa Biblia, kung sino talaga yung dapat natin tularan. May kinalaman sa pagiging matapat. Dito yung sa Efeso 5, Sabi naman po dito, kaya nga, maging mga kalutulad kayo sa Diyos bilang mga anak na minamahal. And kahit dito sa binasa ko, dapat lang na tayo ay tinulagay sa Diyos ngayon po, basta kayo na kayo nakakas. tama ka, Grace. At alam mo ba, meron pa ang isang utos sa atin, may kinalaman sa pagiging matapat. At nakaulat naman yun sa Efeso 4:28. Ako lang nagpapabasa. Sabi dito sa 28, ang magnanakaw ay huwag kang magnakaw pa. Kundi, sabi pa yung trabaho siya ng masigap na gumagawa ng mabuting gawa sa pamagitan ng kanyang mga kamay. Upang malipamahagi siya sa sino mang mga kailangan. Kung makita mo dyan, Grace, kaakibat ng pagiging matapat ay hindi pagkanakaw. Sa halip na gumawa tayo ng masama, magsigaw tayo sa ating sarili na mabuo yung mga pangangailangan natin sa buhay. Hindi na natin ibig sabihin, hindi na natin kailangan na hindi natin kailangan makasama sa iba o manlaman sa kanila para matutunan yung mga pangangailangan natin. So, kaya sa tingin ko, ano na yung dapat ito, hindi kailangan sa buhay. Salamat po, Adi, sa mga naitulong sa akin sa araw ito. Yung una, dapat sa aking pagkilo sa araw-araw na magiging ako, lalo na ako yung ako. Kaya bukas, dapat nasa sa ulit itong balik na ito dun sa mga isang pangayari sa kanya at kapaliwanag dun sa mga pangayari. Sige, punta na tayo kay Joyce. Yun, nasa ako, kagalas na siguro ni Joy. Kaya punta tayo sa akin. Ang society nila kanina, makikipag-usap sa kanyang Bible study. Yung pagiging tapat yung naging tema nila, ngayon tinignan natin yung ang bahagi na binigay kay Sister Katakutan, yung mabisang konklusyon. Naging mabisang may yung konklusyon na tignan natin kung ano sinasabi ng aklat. Sabi ng ating aklat, sa iyong pangwakas ng mga kausap, magsabi ng isang bagay na nilayan upang kautuban ang tagapakinig ng umilos salit sa kanilang narinig.
ang pinag-usapan nila, kailangan ng isang Kristiyano ay maging tapat. Ngayon, naiintindihan ng bagong kanyang kausap yung kanilang pinag-usapan. Para malaman kung naiintindihan niya, nagkakaroon siya ng isang tanong, ano ang gagawin niya dun sa atakan niya ng tulog, kung naiintindihan siya ng pag-usapan. So, sabi ni ang kanyang kausap, kailangan siya maging tapat kahit nag-iisa. Kaya, kailangan niya ibalik yung napulot niya kitaka. Tama yung mga kapatid na sabi dito kasi sa ating aklat, napakaganda ng conclusion niya na yun, sabi dito, ipakita sa tagapakinig, sa kausap, kung ano ang kailangan gawin sa kanilang narinig. So, ipinakita ba ni Sister katakutan kung ano ang gagawin ng kanyang kausap? Kailangan ibalik. So, yun ang ginawa natin. Ganito lang, sinasabi ng ating aklat na mag-isang konklusyon. Nakita natin na sinunod ni Sister Katakutan yung payo ng ating aklat. Kaya sa panghabing ito, ibigyan din natin siya ng mahusay na bangka. Okay, tutungo na tayo sa ating ikatlong estudyante. Bahagi ito, ni kapatid na Masahiko Yaman, ang kanyang paksa, ang pagtugon sa mga nagsasabi, may sarili kayong Biblia. Awalin natin si Brother Biblia. Ang Biblia ay isang palipunan ng aklat sa ilalim ng mga pamalas, principal, guro, lutos, pamantayan, at kalawang ng Diyos ng mga pagkaksinan. Naisulat ito sa tatlong panganayang mga wika. Ito ay ang Hebreo, Aramaico, at Griego. Sa paglipas ng panahon, maraming kopya ang nilathala sa iba't ibang wika. Marami din ito iba't ibang salin. Ilang mga halimbawa ng popular nito ay ang American Standard Version, New International Version, Bible in English, ang Douay Version, King James, mga Kapitbayo, King James Version, at maraming iba. Kaya sa mga dala ng bagay popular ng mga salin ito ay dahil napakaraming mga tao ang gumagamit ng mga salin ito. Halimbawa, sa ating teritoryo, ang King James Version ay hindi popular dahil sa nagkaroon ito ng espesyal deklarasyon at dokumentaryo sa television at radyo, mga conference, lecture at seminar. Tayo, bilang mga nagpunta yung Papa, ginagamit natin ang salin ng newer translation of the Holy Scriptures natin ginagamit sa ating mga pag-aaral. Dahil ang sa inyo, nakapagpunan ng ilan sa mga tao sa ating teritoryo na gumagamit ng mga salin dinigitan niya. Dahil na aking bagay ngayon, ano ang pinipagpunan natin sa mga nagsasabi ng sarili ng Biblia? Nangyayang ang bagay ng Biblia ay maritas sa mga loob. Bagay sa inyo sinabi, para sabihin ay, siguro may Biblia kayo sa inyong bagay. Ano sa inyo ng Biblia ginagamit ninyo? Kaya natin sa mga. Nakalatagdag na, maaari mo bang kunin ninyo? Pagkatapos, ay maalatagdag. Alin sa inyo ginagamit natin? Sa Biblia, sa Monte Reference, iniin ni Jesus sa ating lahat kung ano ang pinakamalaking bagay na dapat gawin natin sa isip. Gaya na makikita sa inyong sarili kopya ng Biblia. Isang karagdagang ng bagay. Maliwanag na kayo isang tao may magiging salita ng Diyos. Kaya natindihan kung gusto niyo malaman kung ano ang isang pinakamalaking kaibahan ng aming salin sa inyong salin ginagamit. Una, ito ay may kinalaman sa personal ng pangalan ng Diyos na binagit ng mahigit 7 ulit sa luma at bagong tipan. Dalawa, magiging mahalaga kaya kung gagamitin natin hindi ang personal ng pangalan nito. Well, mayroon ba kayo natayag ng mga kaibigan na hindi nila sa pangalan? Kung nasa ating magkaroon ng isang personal na kaugtayan, kahit kanina naman, ang mahalagang gawin natin ay malaman natin ang kanyang pangalan. Sa bagay ito, nasa kumusan ng Biblia at kapasa niyo sa teksto. Nabagin sa Roma, Kabanata 15, talata 4, ang sinasabi ganito. Sapagkat ang lahat ng bagay ay sulat ng una, ay sulat sa ating ikatutulo, upang sa pamamagitan ng ating pagkata at sa pamamagitan ng ating kaaliwan, sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Oo, wala natin gamitin ang
ng ibang sa ng Biblia. Ngunit pakanais natin sabihin sa kanila at malaman na kung bakit natin kasi nagamit ang saling ito. Kung sa mga napagit ng mga palagang kanina, sa version ng Panginoon Diyos, ang kalaga ng paggamit ito, maaari natin sabihin na ito ay sa modernong mga salita nito na madaling matawaan. Kaya hindi, dahil sa mga tagapamahala ay natiling lubos sa kung ano ang nasa original ng mga wika ng Biblia. Maraming sa Biblia, hindi naman kaya pa natin sa mga na gamitin ang iba't ibang wika nito. Sa gayon, ay makagawa tayo ng mga paggamit at upang maunawaan natin yung mga sadyante at tukunin ang hulugan ng mga gusto natin. Bilang karagdagan, sa Sephardic translation appears in various English translation of the New Testament, binanggit ng newer translation ay isang napakahusay na salin. Yan ang mas mahusay at lagi mas mahusay. Maraming salamat, Brother Kuya Matay. Napakagandang kaya. Naging malinaw sa akin. Bakit New Word Translation yung ating ginagamit na Biblia, sa atin na Biblia. Tinignan natin si Brother Kuya Matay sa nakapagpapatibay at positibo. Nagawa pa ito ni Brother Kuya Matay. Pero kung hindi ganito sa kanyang kaya. Meron sana. Halimbawa, baka may pwedeng gawin ng isang speaker na yung mga komento ng mga kritiko sa New World Translation, pwede siyang sumipin, mga negatibo yun, pero hindi niya ginawa yun. Hindi niya ginawa. Sabi, nag-concentrate siya doon sa kapakinabangan ng paggamit ng New World Translation. Sa pagkaganda ng pag-sipin niya doon sa ulit, yung komento nila doon sa ating New World Translation, talagang napaka-design. Yung mga bagay ng pananalitang yun ay nakapagpapatibay. At dapat natin gawin yun sa tuwing tayo ay may pakakita natin na pagpapatibay palagi, liwanin mo na palagi. At sa bahagi ito, binibigyan din naman natin si Brother Masakito Yaman na mahusay din naman. Dito nagtatapos mga kapatid yung ating parang yung natin